Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, may napansin ka ba sa buhay natin ngayon? Alam mo ang daming bagay na akala natin kapag nakuha natin, magiging sapat na tayo. Kapag nakuha ko yung promotion na yan, kapag mas gumanda yung income ko, kapag naayos ang situation ko, or di kaya kapag natupad yung plano ko. Pero alam mo napansin mo ba, kapag nakuha na natin, para bang may kulang pa rin. May saya pero sandali lang. May fulfillment pero alam mo yun, may hinahanap pa rin yung puso natin. Dito nga pumapasok ang napakalalim na sinabi ni Jesus sa John 6 verse 35. Kung may Bible ka dyan, i-open mo. Sabi doon, "Ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman, at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman." Happy morning sa iyo, kaagapay. Yan nga po ang ating mapagkukwentuhan ngayong araw. Nawa po ay nasa maayos kayong kalagayan, o kung hindi man, sana ay patuloy ka pa rin kumakapit sa pag-ibig at pag-asa na ibinibigay sa atin ng ating dakilang Panginoon. By the way, salamat dahil nagising ka, nariyan ka at patuloy na nakikinig sa programs na hatid ng Agapay ng Sambayanan. And it is the time para sandali, para huminga at magpahinga tayo sa presensya ng ating Panginoon. Kaagapay, I just want you to imagine the picture ng tinapay o bread. Favorite mo rin ba yan? Alam mo gustong gusto ko ng tinapay. May palaman man o wala. Tapos partneran mo pa ng mainit na kape. Baka yan ang ginagawa mo habang nakikinig ngayon. Pero dito muna tayo. Alam mo sa panahon ni Jesus, ang tinapay ang pinaka-basic na pagkain. Ibig sabihin, ito ang pang-araw-araw na kailangan ng tao para mabuhay. Sabi nga ni Jesus, "Ako ang bread of life. I am the bread of life." Hindi lang siya nagbibigay ng buhay. Siya mismo ang nagbibigay kasapatan sa buhay. Marami tayong hinahanap na bread sa mundong ito. Maaaring bread ng tagumpay, bread ng pera, bread ng recognition, o di kaya ay bread ng approval ng ibang tao. Walang masama sa mga ito, pero kung doon na natin hinahanap ang tunay na kasapatan, mauubos tayo kakahanap. Dahil ang mga bagay sa mundo ay temporal or pansamantala lang. Yang bagong cellphone, masaya sa umpisa. Bagong trabaho, exciting sa simula. Bagong plano, nakaka-inspire sa una. Pero pagkatapos ng ilang panahon, may nahanap ulit ang puso. Bakit? Dahil ang puso ng tao ay nilikha para sa Diyos. May isang quote si St. Augustine na nagsasabing, "Our hearts are restless until they find their rest in you." Kagapay, baka pagod ka na kakahanap ng kasapatan sa maraming bagay. Pagod ka na kakahabol ng approval ng iba. Pagod ka na kakapuno ng schedule mo para lang hindi maramdaman ng emptiness. Pakinggan mo ito ngayong umaga. Si Jesus ang bread of life. Hindi lang siya nagbibigay ng sagot sa problema mo, siya ang nagbibigay ng buhay na hindi nauubos. Kapag si Kristo ang sentro ng puso mo, ang kasapatan mo hindi na nakadepende sa sitwasyon. May trabaho o wala, may kapayapaan ka. May papuri o wala, may halaga ka. May kasaganaan o wala, may pag-asa ka. Hindi ibig sabihin mawawala ang problema, pero may laman ang puso mo. At dito mahalaga ang isang bagay na madalas nating nakakalimutan sa busy na buhay. It is the daily connection with God. And at this moment, tara kaagapay, pray tayo. Lord,
Heavenly Father, we thank you for this wonderful morning. Nagising kami, na binigyan mo kami ng pagpapala, ng lakas upang mabuhay at makasama ka. Salamat po dahil ikaw ang tinapay ng buhay. Lord, sa mundong ito na puno ng pansamantalang kasiyahan, ikaw po ang tunay na nagbibigay ng kasapatan. Our prayer, Lord, for our country, nawa po ay magkaroon ng spiritual hunger sa iyong katotohanan. Dalangin namin sa aming pamilya, naway maging bahagi ng aming araw-araw ang pananalangin at pakikinig ng iyong salita. At siyempre sa aming mga sarili, turuan mo kaming masumpungan ang tunay na kasiyahan at kapayapaan kay Kristo. Ikaw lamang, O Lord, ang tunay na nagbibigay ng buhay. Christ is enough. You are more than enough. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Kung ang katawan natin ay kailangan ng pagkain na araw-araw, ang kaluluwa natin kailangan din ng spiritual nourishment araw-araw. Sa pamamagitan ng panalangin, sa pagbabasa ng salita ng Diyos, sa tahimik na sandali kasama siya, doon tayo napupuno. Doon tayo napapaalala kung saan nanggagaling ang tunay na buhay. Kaya ngayong morning, baka ito ang simpleng paanyaya ng Diyos sa iyo. Lumapit ka muli sa Kanya. Hindi dahil kailangan mong patunayan ang sarili mo, kundi dahil siya ang nagbibigay ng buhay. Ako po si Kael Garcia at ito ang unang salmo. Kaagapay, ano ba ang tumatak or reflection mo sa ating naging devotion this morning? I-comment mo na iyan sa ating ongoing streaming sa Facebook Live at sa ating YouTube channel. And don't forget, paki-share naman po ang ating broadcast ngayong umaga sa inyong mga Facebook wall, sa inyong mga group chats, and of course, mag-comment ka ano ba yung takeaway mo. Kita-kits ulit tayo sa susunod na episode ng ating program. Laging tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo ay kay Kristo lamang ilaan. Pagpalain ka kaagapay. Pagpalain siya sa kanyang mga gawa. Nagpapagal, gumabi man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway mag-umapaw. Suklian man din ng salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng 1,100 ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay, tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paroroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalain nawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
Iyong napakinggan ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.